Marami pa? Ay, pang isang batch pa lang niyo. May sunod pa to, kuya? Meron pa. Meron ba? Okay. Eh di, okay lang. Kwentuhan lang po tayo. Kwentuhan lang. Kung Kwentuhan saan lang. muna para at least ayun. Basically for tate. Sa namin naman kasi, hindi naman 100% successful eh. Usually, pag out of 10 crops, mga 6, 7, 8 ang successful. So, pag tinamaan ka ng isa, malaki ang lugi agad. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transparent, print on anything. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in
full view. Alright, so nakita natin yung harvest, no? Umpisang-umpisa, action kaagad. At yan, kasama natin si Ivan Otara ng Tate. Nandito tayo sa Calatagan. Calatagan, Batangas. Kaninong farm ito, Ivan? Itong titingnan natin ng farm, sir, is kay Sir Kit de la Cruz. Ma'am Oan de la Cruz po. Magkapatid sila. Magkapatid. Ayan. So, pupuntahan ho natin yung, yung pond kung saan sila nag-harvest ngayon. Opo. Mag-disinfect lang tayo, sir. Footbath muna tayo, sir. So, maigpit din sila rito. May biosecurity din. Isang pad yun, kuya? 14 daw, pan 14. Sa, dito, ikot. Sige po. Thank you. Ito po sa may titigilan yung Truck. aircraft. Okay, Ivan, anong pangalan ng farm? ONB Farm. OND. Farm, opo. So, yun nga, itong farm na to ay client ang Tate. Opo. So, malaki pa talaga ang ang demand for shrimp, for Malaki, Vanime. sir. Malaki, sir. Malaki pa. Actually, ang majority ng production sa Pilipinas, locally consumed pa lang, sir. Oo. Nasa ako yan pa lang. More or less 10% lang ng production ng export yung mga process. Oh, I see. Process mo. So, talagang pang either sa palengke or sa supermarket. Opo, yun yung kaya pa nila. Tsaka mataas pang farm gate, sir. Kaya, Oo. kaya medyo malaki. Malaki ba kita? Malaki naman, sir. Malaki naman siya. Compared sa ibang aquaculture species, ito yung aside from crab, ito Oo. din yung malaki ang kaya. Malaki. Margin. Oh, grabe kasi yung ibang species. Ang tatagal no? Ito, ilang months? 3 months, more or less. Mga 90 to 100 days, sir. Depende Harvest sa, ka na? Opo. Mga ganun, sir. 21 grams siguro. Mga more or less 90 lang yan. Oo. 90. So, ito yung mga bagong system ngayon. Yung Intensive na setup na lined ponds. Oo. Naka-installed HDPE liner. Oo, may liner na. Opo, naka-liner na po. So, hindi na siya lupa. Hindi na siya sa lupa, sir. Ano bang advantage nitong technology na to? Compared sa earthen, mas kaya mo mag-crop ng Mas mabilis. mas mabilis. 3, 4, 5 crops per year. Kasi walang land prep. Walang land preparation. Compared sa mga earthen, Oo. halos 1 to 2 crops lang per year. I see. Dito nakakatatlo. Nakakatatlo, sir. Tsaka mas secured siya. Mas secured siya sa kanya. Pero mas malaki ang puhunan. Mas malaki, sir. Mahal ang development cost. Development cost.
Because of the liner. Liner, Because of the opo. liner. Laki ng farm nila, no? Laki sir, laki po. At, ayan na po. Ito na ba? Ayan na sir, nagpupukot na sila. Bye. Ayun, yun, nagpupukot sila doon. Ayan, nagpupukot sila. Pag mga partial harvest pa lang po sir. Malayo rin yung linakad natin, ha? Nabawasan na to kuya ang nakaraan. Pang ilang bawas na po ito? Padalawa na. Pangalawa. Pangalawang partial sir. 21 grams na daw yan eh. 21 grams. Per piece, 21 grams. ABW na. Ano ba yung ideal weight? Pag sa Banamay sir. Usually pag sa market sir, nag-start ang mga 12 grams, 12 to 15. Pero dito sa farm, nagpa-partial sila mga at least 18 grams. Mas malalaki. Mas malalaki. Kasi kaya pang i-hold ng kanyan eh, ng fund nila ang malaking kaya. Yun. Nakaano si kuya para hindi maano. Hindi tamaan ng hipon. Ang sakit din yan eh. Makatamahan ka ng hipon. Siya yung farm manager sir. Ay. So, Hello, sir. si Kuya Tony po. Si Sir Bu. Oo. Drain. Ipapabawasan ng tubig. Anong role nila para hindi nakababa yung ano? Yung net, para Yung may net. sayad po ng bayang pailalim. Dami. Nasa 2.7 tons daw ang harvest ng sir. Ang harvest yan today. Opo, today sir. Just for one buyer yan. One buyer lang sir, yung Sibas lang. Saan nanggagaling tong bulan na to? Kaya nalin yun sir, yung parang hindi naman siya yung dumi talaga. Yung parang kaya na din siya. Parang flak. Yung mga die-off na mga kaya algae. Oo. Yun po. Lalaki oh. Mura ngayon ang Banamay sir eh. Dahil? Lean months kasi to. Starting ng mga June, July, August, yun yung kaya mababa ang price ng kaya po. Even ibang species, tilapia, bangus. Mababa talaga. Oo, mababa. Anong reason? Bakit ano? Ang pinaka-common sir is wala daw pera ang tao pag ganitong months. August. Opo. Tsaka kaya siya. Kasi galing siya sa summer, so karamihan ng, especially sa hipon, walang mga factor na patay, na mga virus. Kasi galing siya sa summer. So madamihan ang Madaming harvest. Yun din yung karamihan na tinatiming ng mga growers na buwan para mataas ang success rate. So parang sabay-sabay sila. Yun daw. Hindi talaga ma-perfect yun, no? Yung ma-balance yung supply. Opo. Dapat yun talaga ma-balance para hindi nag-oversupply, para hindi bumabagsak ang presyo. Opo. Ang problem lang pag mga sa aquaculture, kaya very dependent din sila sa weather. Weather sa atin, for example, pag cold season, mahina ang buhay. So yun yung nagiging kaya. Kaya mahal din yung price sa during that month. Yan. Itong farm na to, matagal na sila nag-anime. Matagal na sir, since na-allowed ang Banamay farming sa Pilipinas. Sila yung mga unang Okay. pioneer sir. Nag-start sila sa Sugpo pa dati. Sugpo pa nung araw. Nagkaroon ng problem. Tapos na-allowed lang yung Banamay noong 2007. Sila yung mga unang parang nagkaroon ng permit na mag-grow ng Banamay. So, matagal yun. Saan pa nag-originate ang Banamay? Hindi siya sa atin sir, from Latin America.
mas madami ang advantage ng Banami compared sa sugpo. Kaya yun yung parang pumalit sa sugpo. Sa sugpo. Pero yung sugpo atin. Atin sir. Galing sa atin. Meron tayong kaya. Parang meron sa atin sa Pilipinas. Isang ganun pa, kuya? Ilan na ba yung nakuha nyo ko yung dalawang batch? 65 boxes. Nasa Kulang kaya pa. na lang. 25 na lang. Isa po ito sa way ng pag-harvest. Ivan, normally, pag mga unang harvest, Partial, ganito. Partial harvest ang tawag nila. Bakit may partial, may full drain harvest? Kaya siya sir, para yung matitira niya, makakagrow pa ng mas malaki. Usually, tsaka yung demand naman kasi ng Banami, nag-varied ang size. So, at first 12 grams, may value na siya. So, pa-partialan. Para na din makarolling ng kayan. Yung sa farm, Sa farm, opo. yung para magamit na nila. At 65 days, pag naka-partial, may pera na, pambayad ulit sa kayan. Oh, interesting. Tsaka Maganda mas- nga naman, magandang ano. Opo. Mas lalaki din yung pwede mong ma-harvest na biomass sir pag ganun. Mas madami. Gaano kalaki ang investment dito? Malaki sir siya eh. Kaya lang, pag input cost, kapag sa, yung input cost lang per kilo, nasa more or less 200 pesos per kilo ng hipon. Wow. Yun yung, kaya, pag Tapos- ganitong setup, Tapos magkano yung ano, yung binibenta. binibenta? More than 300 sir. So, mga more or less 100 din ang kaya po. Pero 50, additional 50%. Mga ganun sir. Pero, The ano lang usually, yun, the actual inputs lang yun. inputs lang sir. Yung Oo. development cost, iba pa yun. Oo. Usually, ang kapag ganitong setup sir, ang safe na estimate niya nasa 10 to 13 million per hectare Wow! development cost. And gaano katagal yung ano, ROI nun? Bilis lang din sir eh. Kasi kung ang crop mo is 3 to 4 crops per A year. kaya mo yan ng kahit 1 year, 2 years. Balik mo yan sir. If i-compute mo siya in halimbawa 100 pesos na profit margin mo yun. Wow! Mabilis siya sir. Kapag kaya success ang Kung success, opo. yeah. Medyo mahirap. Huwag natin kapag- kalimutan yan. Opo. Lagi nasa equation lagi yan eh. Ano ba ang mostly reason bakit nag-fail yung isang shrimp farm? Pinakauna talaga, sakit talaga sir. Sakit. Sakit na. Which is yung off-season. Mga WSD, Ano yung yung white W- spot disease, yun po okay. yung mga early mortality syndrome, yun yung mga sakit na common sa Pilipinas, AHP. Normally, anong buwan lumalabas yung mga malamig na... Sa malamig na po, very common siya sir, pero based sa, sa ibang area sir, halos every month meron na sir na kanyan sir. talaga? Nagkakaroon ng ganyan. Parang present po talaga sa environment. Mabilis ha? 1 year lang? 1 year, 2 years. Pati opo. yung development? Opo, mga ganun. Kaya? Kaya sir. Depende na lang sa pag nauna yung success crop compared dun sa kayan, loss agad. So kahit ano ka, expert ka, posibleng mapunta ka doon sa losses? Oh, sir. Walang sa lahat ng farm na puntahan ko sir, walang 10 out of 10. Walang ganon? Walang ganon sir. Meron ding break even. Oo. Lalo ganitong mga panahon, mababa ang farm gate price. Ito yung mga common months na nag-break even sila. Sayang, no? Opo. Maganda yung harvest, pero break even lang. Opo, sa price sila lang. Pero malaki ang difference ng price ng Luzon, Visayas, Mindanao sir. Very favorable pag Luzon ka. Ano bang stocking rate? High Dito intensive? sir, kaya na sir, 120 to 150. Yun yung Per square usual meter? Per square meter. Ang usual na stocking na po dito. High intensive na yun. High na yun sir. Pero dati kaya sila sir, 200 or more than 200. Pero hindi siya nagiging ideal. Kasi pag mataas kasi ang density mo, mas maaga kang obligado mag-harvest. Oh. Kasi yun lang yung carrying Para capacity ng mabawasan. farm. Para mabawasan. So kung halimbawa yung market mo is minimum na ABW is 15 grams, so di mo kailangan magmataas na hulog po. Kasi baka before mo makakayan ang 15 grams, nakakayan maximum carrying capacity na. So, ibig sabihin, pag nag-overstocking ka, babagal yung paglaki rin nila. Babagal ang paglaki, tapos mabibenta mo siya ng mas maliit kasi obligado kang mag-harvest na. Bawasan Oo. sila. And very ideal is 120 to 150. So, mas maganda pa rin to kaysa sa mga yung bilog-bilog. In principle, the same, no? Kasi Same. liner din, no? Awa po. Pero yan, maliliit yun. Maliliit. Apo. Mas manageable ang maliliit, sir. Okay.
Compared dito, ito kaya to mag-produce ng mas malaking biomass. Ang problem is kung ang buyer mo is konti lang naman ang capacity. Oo. Ang problema kaya pag bilog kasi kaya nun mga 2 tons, 3 tons. Kaya mo siyang ma-out kanya lang 1 to 2 kaya lang. Yeah, but kagaya nila, mayroon silang buyer na malalaki Opo. in Malabon, na botas. Hindi nagiging problem ang Oo. malaking production. Paano nila nakuha yung mga buyers nila? Dati pa. Dati pa sir, Na-establish na nung araw pa. established na yun sir. Sa Malabo naman madami sir na harvester. And sila mismo yung pumupunta dito para Oo. mag-harvest. Kilala rin nila yung sino may farm. Opo, kilala mo din. Marami pa rin? Ang dami, oh. Kuya, pwedeng isang request na ganun nyo para makita lang madami? Okay. Sige. Okay na yun. Sabi ko nga. May sistema talaga siya, oh. Hindi mahirapan pagtaas. Ilang kilo yung isang ganyan? Baka mga 30 kilos yan sir. Kailan kayo nag-recommend ng high intensive na nakalining? Matagal na din sir Siguro mga more or less 2010 sir nag-start na Nag-start na. mag-start na ng lining sa Pilipinas. Kasi dati nung mga naunang video na ginagawa na ako with tate, doon pa sa Negros, in pan pa eh. Earth and pan. Ngayon sir, naka-liner na din sir yun. Yun, naka-liner na rin. Mas madali din kasi disinfect ang tsaka linisan ng liner compared sa earth and. O kasi sinuhukay mo pa yung yung Tatanggalin mo yung tae sa gitna eh. Inaabot talaga siya ng more than 1 month bago Tapos i-dry mo pa. Yung nga lang, mas mura yung malaki, layo ng punan, mas maliit. Opo. Liner pa lang magkano 125 pesos per square meter. Hindi pa kasama ang installation. So sa 1 hectare, nasa 1.2 million na agad ang liner pa lang. Wow. So of all the species, ano ang pinakamaganda? Sa akin sir, Banami. Banami. Opo. Kasi technology-wise, meron talaga sa Pilipinas. Parang gagawin na lang. So, kaya na talaga, high capital ang Banami kapag mga ganitong setup sir. Pero pwede mo naman siya alagaan, same nung mga, kaya sir, earth and pan. Kasi meron pa namang gumagawa ng ganun. Sa Quezon, ganun pa rin yung mga semi-intensive, polyculture. May nagpo-polyculture pa? Meron pa sir, madami pa. Okay naman. Bulacan. Okay naman yung sir. polyculture. Opo. Pero kadalasan, Banami, parang bonus species lang sa polyculture. Bangus ang main Bangus nila? ang main, opo. Or tilapia? Opo. Tapos bonus ang ano. Dami po. So last na to. Baka last na to. Last na to. Oo. Pati sakitan na natin yung harvest. Naka 60 bucks na doon. Pang 60 bucks na doon. Last. Last na ba yan? Kailan ang next-harvest? Dito sa Panzer, baka mga 2 weeks naman. 2 weeks After na? 2 weeks. Ang isang truck, di ba, 460. Oo. Dalawang araw Dalawang araw lang. Oh, grabe. Grabe. 460 bugs, dalawang araw lang. Dalawang araw lang. Pinapakain. Tapos ang nag-upil. Na feed? Pigs. So, Wow! Ganun kadami? oh. Sa isang pan lang po yan? O the whole farm? The whole. Yung Dot pig farm. Di bale? Ang laki naman ng kita. Malaking sugal. Ang laki yung sugal. Sir ha? Nasama ka na ha? Kaya nga sabi ko, Vlogger to si Sir, ha? Mag-vlog ka pa sir? Ay, sanay pala eh. Nasarili sa Oo. kaya sabi ko, Lito, huwag mo na akong didmahin. Kasi didmahin mo ako, didmahin na kita. Ngayong buwan, madami pa rin order niyo po. Madami pa. Lahat ng pad may laman po? 14 pads? Ang, ito, 12 laang. Ay, 12 Meron, oo.
may kuha naman ako, nilinis na, ka-harvest na yung tatlo doon. Nilinis na. Opo. So siguro, pag ma-23 days, Transfer na. Si Sir pala ang farm manager dito. Sir, anong buong pangalan niyo? Si Antonio Batisti. Anong pangalan ng vlog mo? Ay, Dito lang sa farm. dito lang. Pero yung ginagawa ko lang yung pag-vlog para alam nila. Kasi Pang report mo sa pag-report tate. ko na sila, alam nila, nag-harvest na ako, nag-stocking na ako, nag-prep na ako. Gayaan. yung Ang lakas ng ginagawa ko. tate sa'yo. Binablog mo pa para ma-update sila. Di, parang kuha lang sila na hindi na magtatanong sa akin na, nag-stocking ba kayo dyan, sir? Di ba? Doon na sila. Panoorin mo na lang. Oo, ano na lang. Start na mag-harvest. Lito. Ano man? So, di, parang hindi na kayo magtatanong sa akin. Ilang tons pang harvestable nyo ngayon? Oh, may isa pa? Ah, Balik pa kuha na sila? ako. Yung, Ayaw ko lang ba yan? itong paano ito, 90 tons. 90 tons pa? Ito lahat na pag-harvestin. Harvested? Ilan ang na-harvest doon sa 90? Nandyan pa tayo sa 40 pa. Kalahati pa. Normally, ano bang tinatanong ni Ivan sa'yo, sir? Ayan, yan nga. Tinatanong niya sa akin. Harvest. Harvest. Ilan pang harvest? Stocking. Kailan ang stocking? Kailan ang stocking? Kailan ang susunod na Kumusta parating ang ng growth? feeds? Ganyan. Oo. Kumusta ang feeds natin? Kumusta ang growth? Kumusta ang growth? Sakit, mga sakit. Yan. Sana yan. Pero malaman nila yung may sakit kasi naka-vlog din. Oh. Parang hindi na sila, anong nangyari niya? Pero sanay na sanay ka na alam mo na gamutin lahat. Oo. Ano lang natin. Basta may gamot. Ilan taon ka na kayo nagbabanamay? Ayan. Tagal. Tagal na. Kuha na ko. Pero yung kuhaan, Sumpo pa dati. 2000, sa 2000, 1996, hindi na ako nakialam sa aquaculture. Electronics company yung pinapasukan ko. Nagpalit ka ng karira. Oo, kahit ako. Sa PCI, mga bangko yung tirada namin. Dati, mga bangko. Tapos, 2000, may Millennium Bank daw. So, sabi ko, trap na umakuha Yung na 2000, no? Oo, year Nung 2000, araw, di ba? di ba? Sabi na, Pinagkaguluhan yun. Millennium Bank, oo. Grabe na. Kaya nga, hindi pa ako nakakuha noon. Y2K! Oh, Y2K. Nalalaman yung mga edad natin. Y2K na. Hindi alam na Ivan yung Y2K. Aalis na Elementary pa ako nun, sir. Electronics company noon. Pero yung bossing namin, sabi ng bossing ko, Tony, kung pwede sana, huwag ka munang magre-resign. Kasi, paano ng Y2K daw? Baka mahirapan kami lahat dito. Pag, Ano bang nangyari doon? Hindi totoo, no? Wala, no? Hindi, wala naman. Tingnan mo. Pag, Buong mundo nagpanik na, di ba? 2000 na. Ang dami nang nag-transfer sa mga record. Pag 2000 na, New Year, sus, doon ako sa opisina, tinignan namin lahat kung mausap ba, mabago ba yung lahat ng mga naka-record doon. Wala. Nakatutog lang kami sa computer doon. Alauna na ko, ay, mag-alauna na, baka wala na. Ganun pa rin, wala namang naiba. Nag-alas 2 na lang, ganun pa rin. Diba? Maaga na lang, wala namang nangyayari, tawag na yung busing namin. Oh, ano na bago ba lahat? Wala namang boss. Lahat ng ganun pa rin. Baka, kinabukasan, Yun ang pinakamalaking scam. Oo, yun, parang scam yun. Malaki talaga yun. Sus, nako, ilang buwan yung mga records, kinopya, nagbili na rin yung drawer na Hard drive. di ba wala kaya nga pag ako ay wala na. Pwede na akong alis dito boss sa electronics company. Hindi naman ako electronics eh. Pero pinapaaral ako. Pinaaral ako nila sa electronics company. So, bumalik ako sa aquaculture 2000. Alaga ng Banami sa Visayas, yung ang oversee noon. Kasi walang technician, walang panid yun. Yung panid na, mga technician, kami mismo. Oh. Kami mismo. Walang manager, walang technician, kayo niyan. Wala na yon. Oh. Wala na. Kami yung, pag okay na, marunong na yung matauhan namin, tinuturuan namin yung ganito yung start eh. Sila na. Kami, balik na kami sa opisina. Kailan ka bumalik dito sa farm? Dito,
bago kinuha dito, kinuha. Na-assign pa ako sa Mindanao. Wala sa controversy, 2000 hanggang 2016. 2016 sa Mindanao naman ako sa Lanao, sa Lanao din Sur. Sur, no, Sur ba yan? Sur nga. Oh, pagka 2016, 17, 18, umalis ako sa nagkakataon yung yung Maute. Nagkagulo din sa yung Marawi is norte yun. Oh, I Sur, see. sur nga. Sur, tapos ang norte yung Maute. Nako, makita mo pa yung paa doon. Ala na tayo, alis na tayo rito. Magdukang ba tayo? Oh, Balik Luzon ka na. balik. Kuhan ako, Cebu. Pagkatapos sa Cebu, dito na ako. 2018 na ako. Dito. Sa ngayon, wala na kayong problema dito. Paminsan. Hindi natin maiwasan dito. Meron talaga. Hindi natin maiwasan dito. Lalo na This year yung... kayo meron kayo din, nagka-problem din this Oh, year. last, yung... Meron na ako na nito. Di ba? Sakit, sa sakit. Oo. Sa sakit lang. Sa ako na. Yung sakit. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.